Magandang umaga sa inyo, mga kaibigan. Kumusta kayong lahat dyan? Sana okay lang kayo. Sa pagkakataong ito, papakita ko sa inyo kung paano ako nagre-receive ng beef tenderloin na ginagamit namin sa aming beef skewers o tinatawag nilang beef ausal, na talaga namang napakabilis at napaka-fast moving talaga. Best seller talaga nila to dito sa mga lokal na Arabic. Ito nga pala ay 6 na box pa, bagong dating lang to galing New Zealand. Dineliver nila. Pagkarating, aking agad ni-receive. Nakita nyo naman, solo ko pa rin. Sa pagkakataong ito, umuwi na yung amo ko. Yan. Kaya ako na lang nag-receive. Masasanay ka na lang talaga dito. Paano magtrabaho, mag-solo. Kita nyo na may ibang lahi, nanonood lang. Hindi natin katulad sila magtrabaho na multitasking. Pagkatapos ng trabaho mo, talaga namang may kakayanan ka pang tumulong sa ibang istasyon. Kaya minsan nakakapangulit pa ako sa ating mga lahi ko, grillman o kahit dishwashing area, matulong rin naman tayo. Dito kailangan laging buo loob mo. Hindi ka pwedeng magkasakit dahil lalo ka lang mahihirapan magtrabaho pag may sakit ka, kasi hindi ka pwedeng mag-leave, wala kang kapalit. Ikaw lang din magtatrabaho kahit na may sakit ka. Naranasan ko yan ilang beses na. Kapadala ka nila sa ospital, subalit sa yung pera rin ang gagastusin mo. Oo nga, may insurance nga sila, subalit hindi naman nila saklaw lahat ng gagastusin mo sa iba pa hospital mo. Siguro nasa 1/8 lang yung matitipid mo na magiging saklaw nung insurance na meron sila dito. Hindi naman kasi full insurance yung meron ka dito, kaya kailangan ingatan mo yung sarili mo. Mag-ehersisyo ka kung kinakailangan para fit and slim ka lang lagi, hindi ka sakitin. Pumili ka ng vitamins kung kinakailangan, kasi bandang huli sarili mo lang rin talaga ang kakampi mo. Ganyan dito sa ibang bansa, wala ka ibang masasandalan kung wala ka rin naman kasing kapamilya na kasama dito. Yan, shoutout sa'yo, Chef Ryan. Yan lagi ang nag-check sa mga ginagawa namin dito. So chef nga pala namin yan. Biruan muna kami konti, tawanan, sabi. Pagkakataon ko to, tapos ko na natanggal sa box, kaya tatanggalin na naman natin siya sa plastic. Tapos may net pa siya, kita nyo naman. Maliliit lang nga pala yung beef tenderloin na dumarating dito. Sabi ko, check mo to, chef. Kulit ng ng production, sabi ko. Minsan may dumarating rin dito na na pod temperature, kasama na dyan. Yan, nakikita nyo yung sa chiller na yun sa taas. Yan, isa yan sa mga nakuha namin dyan, galing pang New Zealand sa box. Yan nga pala, isa yan sa mga Syria na amo. Nagkakatawilaan rin ng mayari, kaya kita mo na mga petex lang, mekus. Yan, ikot siya, tatanong-tanong. Imbis na tutulong sila,
yung ginagawa nila pag nakikita nilang gumagalaw yung tao. Pero okay din sila kasi hindi naman sila yung sobrang higpit. Ang gagandahan dun, hindi sila yung mahigpit sa'yo pagdating sa trabaho. Pag nakikita naman nilang gumagalaw, wala yung pakialam. Solid yan. Lalo na pag may mga baladiya, food safety and sanitation. Nako, solid yan. Kanya-kanyang tago yan. Hindi naman kasi nila kabisado masyado yung food safety and sanitation. Minsan gagawin natin yun dito. Tatanungin natin yung mga kasama natin kung ano yung mga standard. Yan, nagtanong siya kung kinuha ko ba daw yung isa pang box. Kasi nga 6 yan. Sabi ko 5 lang yung nakuha ko. Yan. Binigay ko yung susi. Alam mo, nagugas muna ako dyan. Sandali lang ha. Nga pala, madalas namin ginagamit dito ng lingwa ay Arabic. Kaya nasasanay na rin ako siguro. Yan. Shoutout nga pala sa mga tropa ko dyan. Pamilya, kaibigan. Sa akin mag-ina. Sa akin nanay. Sa Gap Game. Sup? Kumusta kayo dyan? Wala muna tayong food recipe. Ito muna tayo. Receive muna tayo ng ating product. Katulong ko dito yung paghihiwa yung amo ko. Shoutout sa'yo, Chef Erasmus. Nandiyan na yan sa New Zealand. Dati kong kasama dito. Ayun, nangungulit na naman si Rawad. Yan yung magaling namin na taga-gawa ng pizza. Shoutout sa'yo. Syrian rin yan. Moron Syrian yung mga kasama namin dito. Yan. Kasi nga Syrian yung may-ari. Ito, natapos ko na siya dito. Sa steel na ilagay. Babalutin naman natin. At yan na nga, dumating na nga yung mabait natin na chef. Sabi nga, ito pa lagay mo na rin sa steel. Okay po, sabi ko. Walang problema. Ayuwa nga pala yung dito nila. Yan. Yung yes. Sanay ka na rin mag-cling film. Cling film mo, balot mo, lagyan mo rin ang production date. Bawat gawa mo, lalagyan mo production date. Check mo rin kung ilang araw ba dapat. Pag frozen, 1 month. Pag mga chiller lang, lagyan mo lang 3 days. Yan, medyo nagmamadali na rin ako dito. Ayan, tinulungan ako ni Chef. Thank you Chef. Ang bait mo talaga. Kung mag-alala, kasabay mo kami umuwi. Nauna lang kami mga 3 oras siguro. May flight ka na rin naman. Kita-kits na lang sa Manila, sa Pinas. Yan. So makakabanding mo pa rin naman namin. Yan, chakrol nga pala to. Kita nyo. Yan. Isang box lang yung dumating yung chakrol. Tataka kayo, sobrang dami kong na-receive ngayon. Kasi iiwain namin yung mga cubes. Tapos yung magiging scrap niyan, ginagawa namin na kabab. Gigilingin namin yun. Next time papakita ko sa inyo yung video ng pagigiling namin ng kabab. Ito na yung mga nilalagay namin na timpla sa paggawa ng kabab at paano hinuhulma yung kabab. Ayan, sabi ko ayos to galing Australia to yung isa kanina New Zealand. Medyo mahaba na yung video natin. Okay lang yan. Sa wakas,
Natapos na natin. Nalagay naman natin siya sa chiller. Ayan, assemble muna natin ng maayos para hindi tayo mapagalitan ng ating mga chef. At lalo na pag chinek, maayos tingnan yung ating chiller. Dami na ito, parang nasa ano yata itong siyam na steel. Kaya punong-puno. Ayan. Ito naman tayo sa kabila. Kala mo di napapagod no? Masaya pa rin. Salamat sa panonood. Kung umabot ka hanggang dito, ingat palagi. PCO. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Ingat palagi kayo dyan, mga kaibigan. Alright.